Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, PBBM nangakong kukumpinsihin ang ilang bansa na lumagda sa nuclear test ban. Kooperasyon sa modernisasyon at paggawa ng warships, pagtitibayin pa ng Philippine at Italian navies. Paaralan sa Cebu isinailalim sa state of emergency dahil sa lumalang bitak sa lupa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kukumbinsihin ito ang ilang bansa na lumagda sa nuclear test ban. Ito'y matapos ang ginawang pagbisita noong Martes ni Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization o CTBTO Executive Secretary Robert Floyd kay PBBM. Hiningi ni Floyd ang tulong kay PBBM para kumbinsihin ang mga leaders ng Tonga, Bhutan at Nepal upang pirmahan at ratipikahan ng CTBT na inadapt ng UN General Assembly noong September 10, 1996. Layon nitong ipagbawal ang anumang nuclear weapon test, explosion sa anumang lugar sa mundo at papatawan ng parusa ang bansang lalabag sa kasunduan. Sa kasalukuyan, nasa 187 nations na ang lumagda habang nasa 178 naman ang nagratipika sa nasabing treaty. Pinalalakas ng Philippine Navy ang ugnayan nito sa Italian Navy upang isulong ang modernisasyon at pagpapatibay ng kakayahan sa paggawa ng barko alinsunod sa Self-Reliant Defense Posture o SRDP Revitalization Act. Nitong Lunes, nag-courtesy visit sa Navy Headquarters sa Maynila sina Vice Admiral Andrea Guello ng Italian Navy at Italian Ambassador David Gilio. Sa kanilang pagpupulong kay Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, tinalakay ang posibilidad ng teknolohikal na pakikipagtulungan at defense cooperation partikular sa shipbuilding, modernization, joint exercises at strategic dialogues. Ayon kay Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, ang Italy ay may isa sa pinakamalakas na industriya ng shipbuilding sa mundo, kaya't patuloy na makikipag-ugnayan ng Philippine Navy sa mga bansang may ganitong kakayahan. Layon ng Philippine Navy na makagawa ng sariling warships at iba pang defense assets upang mapalakas ang seguridad ng bansa at bawasan ang pag-asa sa dayuhang suporta. Isinailalim sa state of emergency ang Busihan Elementary at Night High School sa Cebu City matapos kumpirmahin ng Mines and Geosciences Bureau 7 ang paglawak ng bitak sa lupa na ngayon umabot na sa mahigit 35 cm dahil sa patuloy na pag-ulan. Inaprubahan ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council o CCDRRMC ang Resolution Number 69 Series of 2025 na nilagdaan ni Acting Mayor Raymond Garcia noong Marso 18, 2025. Dahil sa panganib, iniutos ng Cebu City Government ang pagsasara ng opisina ng punong guro at pagtipat sa modular learning kapag may masamang panahon. Pinangunahan ni Engineer Jonathan Tumulak ng Department of Engineering and Public Works o DEPW ang inspeksyon at inirekomenda ang agarang paglilikas, paggawa ng retaining wall at retrofitting ng paaralan. Naghayag naman ng diskomento si Barangay Captain Grimar Barrete sa mabagal na aksyon ng gobyerno lalo't matagal na nilang hiniling ang pagsasaayos ng paaralan matapos ang lindol noong 2013. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.